Mga utol, may bundok sa Laguna na hindi nakikita sa unang tingin ng panganib. Mula sa malayo, karaniwan ang anyo. Pero kapag pumasok ka sa kagubatan nito, pakiramdam mo may matang sumusunod sa bawat hakbang. At minsan, ang bilang ng umakyat ay hindi raw pareho sa bilang ng bumaba. Kung gusto ninyong samahan ako sa mga kwentong kababalaghan sa mga bundok ng Pilipinas, pindutin ninyo ang follow o subscribe. Lalo na kung may lakas kayo ng loob na tapusin ang kwentong ito. Mga utol, ang Mount San Cristobal ay tinatawag na kambal ng Banahaw. Pero kung ang Banahaw ay kilala sa himala at paghilom, ito namang San Cristobal ay tinatagurian na bundok ng panlilinlang. Maraming mountaineer ang nagsasabing kakaiba ang hangin dito. Hindi mabango, hindi masangsang, pero parang mabigat at may hinihintay. Kapag nasa trail ka, may sandaling titigil ang mga ibon at kuliglig, at ang tanging tunog na maririnig mo ay yung mismong paghinga mo. Sa unang bahagi ng trail, maayos ang daan. Pero habang umaakyat, may mga seksyon na biglang nag-iiba ang porma. Para bang gumagalaw ang landas. Yung dating kanan, nagiging kaliwa. Yung dating patag, nagiging lubak. May hiker na nagkwento na halos isang oras silang naglalakad sa isang tuwid na daan, pero nang siniguro nila ang GPS, lumalabas na umiikot lang pala sila. Paulit-ulit na paikot. Parang hindi sila pinapalayo. At sa bawat pag-ikot nila, may aninong dumadaan sa tabi nila. Hindi kasama ng liwanag. Hindi rin tumatapat sa mukha. Palaging nasa gilid lang ng paningin. Mas tamang sabihing nandyan lang. May isa ring grupo na nagsabing habang naglalakad sila, may pang-apat na hakbang na sumusunod. 3 lang silang umakyat. 3 pares ng yabag ang dapat na maririnig. Pero may pang-apat na buhat ng paa. Mabigat, mabagal, at hindi humihinto kahit tumigil sila. Mga utol, may kwento tungkol kay tumao ng San Cristobal. Hindi tao, hindi rin hayop, hindi rin eksaktong multo. Isang aninong nabubuhay sa gilid ng kagubatan, hindi nakikita ng buo, hindi rin nakukuha sa larawan. Pero kapag naramdaman mong may sumusunod, kadalasan iyon ang unang hudyat na hindi ka nag-iisa sa trail. Isang veteran hiker ang nagsabing habang nagpapahinga sila, may dumaan sa likod nila. Mabagal ang lakad, mabigat ang tapak. Akala nila co-hiker lang. Pero nang tumingin sila, walang tao. At ang damo sa bahaging dinaanan, nakayuko. Parang may dumaan talagang may bigat. May isa pang insidente, mga utol, ang nakakatakot dahil hindi ito simpleng kaluskos o anino. May grupo na umakyat at nagkamali sila ng pasok sa isang daan. Hindi nila napansin na papalalim sila ng papalalim sa kakahuyan. Walang trail, walang markers, tanging amoy ng tuyong lupa at basang ugat. Habang naglalakad sila, may batang boses na narinig mula sa likod. Mahina lang, parang bulong. Wag diyan. Nagtinginan sila. Walang bata. Wala ring ibang umakyat sa araw na iyon. Tinangka nilang bumalik sa dinaanan nila. Pero nang pagmasdan nila ang pinanggalingan, parang iba na ang porma ng lugar. Parang hindi na yun ang gubat na dinaanan nila kanina. Wala na yung nakaugat na puno ng may 3 sanga. Wala na yung malaking bato. At ang trail ay parang kinain ng lupa. Para bang hindi gusto ng bundok na makaalis sila. Isa sa kanila ang nagsabing may nakita siyang aninong nakatayo sa pagitan ng 2 puno. Hindi gumagalaw, hindi nagtatago, pero hindi rin lumalapit. Nakatayo lang habang nakaharap sa kanila. At doon sila nagsimulang manalangin. Hindi nila alam kung ilang oras silang paikot-ikot. Pero nang makabalik sila sa tamang trail at makababa, pareho ang takot sa mukha nila. Nagpasalamat silang kumpleto pa rin sila, kumpletong bilang.
Kasi sabi ng ilang mountaineer, may mga grupong umaakyat na 4. Pero pagtingin sa litrato, 5 ang tao. May mga nakikipag-selfie na may kasama silang hindi nila inakyat. San Cristobal daw ang bundok na ayaw mong biruin. Lalo na kung hindi ka handa sa presensyang hindi mo makikita ng buo. Mga utol, hindi lahat ng lugar sa mundo ay ginawa para sa ordinaryong paglalakad. May mga bundok na may sariling sigla, sariling ugali, at sariling bantay. Ang San Cristobal ay paalala na may mga lugar na dapat pinapasok ng may paggalang at may hangganan. Kapag naramdaman mong may kakaiba, makinig. Minsan ang pinakamatalinong gawin ay umatras at umuwi ng ligtas. Kung gusto ninyong sundan ang 3 bahagi ng serye tungkol sa mga misteryo ng Banahaw at San Cristobal, abangan ninyo ang susunod nating kwento.